Kamusta mga kababayan? Sa panahon ngayon, parang sabay-sabay ang problema, mataas na presyo, political tension, at tanong ng marami, sino ba talaga ang may kakayahang mamuno? Ngayon, pag-uusapan natin ang kasalukuyang economic at political situation sa Pilipinas at bakit para sa iba si Sara Duterte ang nakikitang solusyon. Inahin natin ang ekonomiya kasi dito direktang naapektuhan ang bawat Pilipino. Sa kasalukuyan, ramdam natin ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Mas mahal ang pagkain, mas mahal ang pamasahe, mas mabigat ang buhay. Isa sa pangunahing dahilan nito ay ang pagtaas ng presyo ng petroleum sa global market. Kapag mahal ang gasolina, tumataas ang pamasahe, tumataas ang delivery cost, tumataas ang presyo ng pagkain. Parang domino effect. Example, kung jeepney driver ka, mas mahal ang diesel, tataas ang pasahe. Kung negosyante ka, mas mahal ang transport, tataas ang presyo ng produkto. Kung ordinaryong mamamayan ka, lahat ng yan, bulsa mo ang impacted. Bottom line, hindi pa recession, pero ramdam na ramdam ang pressure. Ngayon, punta tayo sa politika. Ang kasalukuyang administrasyon ay humaharap sa iba't ibang hamon, internal conflicts, policy disagreements, public criticism, at higit sa lahat, nabiyak ang alliance nila ni Sara Duterte. Dati silang uniteam, ngayon may malinaw na tensyon. Dagdag pa rito, may mga impeachment issues na kinaharap si Sara Duterte. May ongoing political divisions sa loob ng gobyerno. Pero interestingly, kahit may issues, malakas pa rin ang support base niya. Bakit? Dito papasok ang perception ng publiko. Ngayon, may mga usap-usapan online tungkol sa kalusugan ng presidente. Let's be clear, walang solid na confirmed report na may malubhang health crisis. Pero sa politika, mahalaga ang perception. Kapag may uncertainty, nagtatanong ang tao, is he still able? Stable pa ba ang pamumuno? At kapag may doubt, automatic naghahanap ang tao ng alternative. Now, here's a good question. Why do some people see Sara Duterte as the solution? Bakit maraming Pilipino ang tumitingin kay Sara Duterte bilang alternative? Himayin natin ng mas malalim, hindi lang surface level, kundi may konkretong examples kung bakit ganito ang perception ng iba. 1. Strong leadership image. Galing siya sa political brand ng kanyang ama na kilala sa decisive governance. Para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga nakaranas ng mataas na crime rates o mabagal na government response, mahalaga ang imahe ng isang leader na hindi natatakot gumawa ng mahihirap na desisyon. Example, noong panahon ng kanyang ama bilang presidente, maraming supporters ang naniwala na bumaba ang street crime at mas naging disiplinado ang ilang sectors. Kahit controversial ang methods, ang takeaway ng supporters ay may nangyayari, may aksyon. Ngayon, kino-compare ito sa current situation kung saan mabagal ang response sa inflation concerns. Parang kulang ang urgency sa fuel price crisis. Kaya ang narrative ng supporters, kailangan natin ulit ng leader na mabilis kumilos, hindi puro press conference, kundi action agad. 2. Clear political positioning. Hindi siya directly in charge sa economic policies ngayon, kaya sa perception ng marami, hindi siya kasama sa problema. Example, kapag tumataas ang presyo ng bigas o gasolina, ang sisi diretso sa current administration. Hindi siya ang mukha ng economic team, kaya hindi siya na-associate sa inflation o slow growth. Sa political strategy, malaking advantage ito. Kasi nagiging ganito ang framing, current leaders connected sa problema, but Sara Duterte, posibleng solusyon. Kahit na bahagi siya ng gobyerno, ang branding niya ay mas independent kaysa aligned, lalo na ngayong may visible rift sa pagitan nila ng presidente. 3. Early 2028 presidential bid, signal of readiness. Nag-declare siya ng maaga para sa 2028 elections at hindi ito simpleng announcement lang. Para sa supporters, signal ito ng confidence at preparedness. Example ng epekto nito. Habang ang ibang potential candidates tahimik pa, siya may clear direction na nagbibigay ito ng impression na may plano na siya, hindi siya nag-iisip pa lang, handa na siya. Sa psychology ng voters, mahalaga ang ganitong signal.
Sa panahon ng uncertainty, mas naa-attract ang tao sa leader na mukhang decisive at may clear roadmap. Dagdag pa, early campaigning builds loyalty, nakakapag-solidify ng base bago pa magsimula ang official election season. 4. Historical appeal ng Duterte-style governance. Maraming Pilipino ang may strong memory ng nakaraang administrasyon, lalo na sa infrastructure at law and order messaging. Example, build projects, visible roads, bridges, airports, anti-drug campaign, perception ng mas ligtas na komunidad kahit highly controversial internationally. Para sa supporters, ang takeaway ay simple, may nakikitang resulta. Ngayon, kinukontrast ito sa kasalukuyang situation. Traffic at infrastructure issues na hindi pa rin fully resolved economic pressure na mas ramdam ng ordinaryong tao. Kaya ang mindset ng iba, kung nag-work dati sa perception namin, bakit hindi ibalik o ipagpatuloy? At dahil si Sara Duterte ang pinakadirektang continuation ng brand na iyon, siya ang natural na choice para sa mga gustong bumalik sa ganung style ng governance. Pero kailangan din nating maging fair. Hindi automatic solution ang kahit sinong leader. Si Sara Duterte ay may sarili ring challenges. Political controversies, impeachment issues, governance questions. At ang economic problems ngayon, hindi lang dahil sa local leadership, kundi global factors din. Kaya mahalagang tanong, hindi lang sino ang malakas, kundi sino ang may tamang solusyon. Sa huli, ang Pilipinas ay nasa critical moment. Economic pressure plus political division equals uncertainty. Ang tanong, hindi lang sino ang susunod na leader, kundi anong klaseng leadership ang kailangan ng bansa? Matapang ba, maingat, o kombinasyon ng dalawa? Ikaw, ano sa tingin mo? Si Sara Duterte ba ang solusyon? O may mas dapat pang pag-isipan? Comment down below.